Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta o Jerusalem. Sila'y hindi magsisitahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga mapag-alala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. Pamilyar po ba tayo sa berso na yan, mga kababayan? Ang Diyos mismo ang nagsasalita diyan, di po ba? Dalawang bagay ang malinaw na sinasabi diyan. Una, naglagay ang Diyos ng mga bantay sa Jerusalem. Pangalawa, binigyan niya sila ng instruction na huwag manahimik, huwag magpahinga. Sa isang berso ng Biblia ay nakalagay naman na sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Sabi pa rin ng Diyos, ang Jerusalem dyan na bayan ng Diyos ay wala ring iba, kundi ang Israel na ayon sa berso na yan ay aking bayang Israel. Lilitaw na sa bayan ng Diyos maging noon pa man ay naglalagay ang Diyos ng bantay na araw at gabi ay nagbabantay at hindi nananahimik. Alam naman natin na kapag sinabing bantay ay alerto dapat, nagmo-monitor. Kaya sabi ng Biblia ay huwag kayong magpahinga, huwag mananahimik. Sa mga relihiyon po natin, kung naniniwala tayo na sa Diyos ang kinabibilangan natin, may nagbabantay ba? Ramdam ba natin yung pagbabantay nila kung meron nga? Nakikita po ba natin? Alerto ba? Ginagawa ba ang trabaho niya o nila? Ano ba dapat ang bantayan? Marami, di po ba? Hindi lang ang mismong organisasyon o relihiyon natin, kundi maging tayo na mga miyembro, yung kilos natin, yung pananampalataya natin, yung kalagayan natin, yung mga pinagdaraanan natin sa pagre-relihiyon natin, maging yung mga nang-aaway dito. Sino ang bantay na ito? Yung inilagay ng Diyos, yung inassign niya, yung nangunguna sa atin, yung leader natin. Natanong na ba natin sa mga sarili natin kung leader ng Diyos ang nasa unahan natin? Kung siya ba o sila ba talaga ang sinasabi sa berso na iyan? Kumusta po ang mga leader natin? Nararamdaman nyo ba ang kanilang presensya o wala lang? Di nag-i-exist. Kinukumusta man lang ba tayo? Inaala-ala man lang ba ang lagay ng pananampalataya natin? Si Apostol Pablo po kasi ay ginawa niya yun eh. At nang makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang lagay nila. Si Apostol Pedro, ganun din po. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Ganito po ba ang leader natin o ang mga nangunguna sa atin? Kung tunay ang relihiyon natin ay makikita natin yan na ginagawa nila. Kayo po, kumusta po ulit ang mga relihiyon natin sa bagay na ito? Kung hindi, ay hindi sila ang tinutukoy dyan sa berso na yan. Lilitaw din na hindi bayan ng Diyos ang kinabibilangan natin. Bakit po? Hindi po papayag ang Diyos na walang bantay sa bayan niya. Kaya talagang maglalagay siya. Huwag na po nating ipagpilitan yung Jerusalem o Israel mismo, yung literal na bayan at bansa. Alam nyo naman ang nangyari sa kanila eh. Naging matigas ang ulo, hindi sumunod. Tinalikuran ang Diyos, itinakwil din sila ng Diyos bilang bayan niya. At alam din natin na sa bawat yugto ng panahon ay may pinipili ang Diyos para maging bayan niya. Mga anak niya, alam yan ng pastor nyo. Itanong nyo sa kanila kung paano yun ginagawa ng Diyos at kung sino yun. Sasabihin nila sa inyo na iyan mismong kinaaaniban ninyo ang bayan ng Diyos. Totoo nga ba? Yan ang tanong. May ilang bagay na dapat nating matiyak. Una, ang bayan ng Diyos ay maraming propesiya sa Biblia ng pagiging totoo. Hindi ito tsamba-tsamba lang. Tayo ba yon? Yung maraming propesiya, yung kinaaaniban natin. Baka naman iba. Pangalawa, ang bayan ng Diyos ay hindi niya pinababayaan. Tayo ba yon? Baka iba. Hindi ba pinababayaan ng Diyos ang mga relihiyon natin? Pakiramdaman po ninyo.
Baka sarado na ang mga chapels natin dahil wala nang nagwo-worship o sumasamba. Baka nagbebenta na ng mga chapels. Naku po, masamang omen yan. Baka watak-watak ang mga miyembro. Ganun din po yun. Pangatlo, ang bayan ng Diyos ay sumusunod sa aral niya. Aral ba ng Diyos ang sinusunod sa mga relihiyon natin? Ano sa palagay nyo? Ang isa sa aral ng Diyos ay yan mismo na nasa berso na pinag-uusapan natin. Naituro ba sa atin yan? O baka naman now lang? Ngayon lang natin narinig yan. Baka ni minsan ay hindi natin narinig yan sa nangangaral sa atin o kung narinig man ay hindi naman natin nakikita na ginagawa niya. Sa nakikita ko po ay hindi po biro ang gawain ng leader bilang bantay sa bayan ng Diyos. Dalawang mahahalagang aspeto ang binabantayan niya, di po ba? Internally o panloob at externally o panlabas. Pag internally ay yung galaw ng mga miyembro, yung ginagawa nila, yung sitwasyon nila bilang mga kaanib, yung pananampalataya nila, nakasusunod ba sa doktrina o sa mga aral na itinuro sa kanila? Kung kinakailangan ay ipatutupad sa kanila ang nararapat na disiplina, lalo na at may nalalabag ng aral ang sino man. Sino man, kaduguman yan, kapamilya, kaibigan, papatawan ng disiplina. Ang isang disiplina na maaaring ipataw sa mga lumalabag ay ang nakalagay sa berso na yan. May ganyan ba sa mga relihiyon natin? Inaalis ba yung mga undesirables, mga lumalabag sa aral at panuntunan? O baka wala? Miyembro ka pa rin kahit na lumalabag ka sa aral? Walang bantay sa atin pagka ganyan. Nasa maling relihiyon tayo pagka ganyan. O kung nagtitiwalag man ay pinipili. Baka hindi kasama sa tiwalagan yung mga kapamilya niya na manlalabag, exempted, ganon. Naku po, peking leader at peking relihiyon ang napasukan natin. Nagtuturo ba sa atin ang bantay natin? Pinatitibay ba ang espiritualidad natin? Ang pananampalataya natin sa Diyos baka busy sa ibang bagay, lalo na sa material na pakinabang. Napeke tayo pagka ganyan. Mag-alsabalutan, yan ang dapat nating gawin. Yung externally, ano yon? Yung panlabas na aspeto na maaaring nakaaapekto sa pagrerelihiyon natin o pagkamamamayan natin na binabantayan din ng leader sa bayan ng Diyos. Tayo ay mga mamamayan ng bansa. Maraming kaganapan sa bansa natin na maaaring maging daan para maperwisyo tayo sa pagrerelihiyon natin, di po ba? Binabantayan din niya ng tunay na leader ng relihiyon. Sa Pilipinas, lalo na tila baga ang pagnanakaw sa kabanambayan ay way of life na. Kultura na Usong-uso Makaaapekto ba yung gawain na yan sa mga mamamayan? Opo, alam na alam nyo yan. Nagagalit nga kayo sa mga nangyayari Yung mga nagre-relihiyon, affected din ba? Opo, kagaya po natin lahat. Hindi pwedeng hindi. Gulo ang dulot niyan, kawalan ng katahimikan at kaayusan. Yun nga, magkakagulo ang mga tao, mag-aaway-away ang namumuno at pinamumunuan. Nakikita po natin ngayon sa bansa natin. Masaya po ba tayo sa nakikita natin ngayon? Di ba nanggagalaiti po kayo sa galit? Di lang natin talaga magawang gumawa ng hakbang na marahas sapagkat milalabagin naman tayong mga batas. Di ba tayo affected sa pagrerelihiyon natin sa ganyang kalagayan? Paano natin magagawa ang malayang pananambahan kung nagkakagulo na sa lipunan bunga ng mga magnanakaw na opisyal ng bayan at mga galamay nila? Saksi tayo sa nangyayari at nangyari sa ibang bansa na nagaganap na rin sa bansa natin. Medyo nananahimik pa ang mga Filipino ng lagay na yan. Hihintayin ba natin na talagang magkagulo sa lipunan natin? Kaya ang Pangulo natin, si PBBM, ay nagtatag ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Yun nga lang, closed door ang hearing nito. Bulag ang mga mamamayan kung ano ang talagang nagaganap sa hearing. Babalitaan na lang tayo ng kung ano ang nangyari. Di ba't mas maganda na open ito sa public? Gawing live ang hearing para real time na napapanood ng mga mamamayan at nakakapag-react din ang mga mamamayan.
Walang magic na ikagugulat na lang natin na yung pinakautak ng anomalyang ito ay magiging state witness pa yata. Nakakaalarma, di po ba? Kaya ang bantay o leader sa bayan ng Diyos ay nananawagan sa gobyerno na gawin itong live para mabantayan din nila ang kaganapan. Pakikialam ba yon sa gobyerno? Hindi po. Bahagi yon ng kanilang tungkulin para sa mga mananampalataya. Hindi masamang mag-rally kung ito ay mapayapang pananawagan para sa maayos na pamamahala. Gawain ito ng mga matitinong mamamayan at may pakialam sa bayan. Mapiperwisyo sila kapag nagpatuloy ang kapalpakan sa gobyerno. Paano pa magagawa ang mapayapa at malayang pagrerelihiyon pagkaganyan? Kaya ang leader ay binabantayan din ang mga yan. Ginagawa ba yan ng mga leader ng relihiyon natin? O wala rin silang pakialam, bahala kayo dyan. Basta ako, may weekly savings mula sa 10% ng mga miyembro ko. Ganon, asal pusali pagkaganyan. Lalayasan ko ang relihiyon ko pagkaganyan. Si Kadamian po, kahit sa nakaraan ay nadisiplina rin, ay naintindihan niya kung bakit. Aminado siya na siya ang may sala. Nagkamali siya nadisiplina. Kung hindi raw siya naparusahan, ay baka nadisgrasya daw siya ng tuluyan. Kaya sa dulo ay thankful siya kahit pa hindi na siya nakabalik sa dating tungkulin niya. Pero nalulungkot daw siya kapag nakikita niya ang mga Amerikanan niya na dating suot-suot niya. May bantay o leader sa relihiyong kinaaaniban niya. Yun ang kaibahan nito sa iba. At ang bantay na ito o leader na ito ay hindi nagpapahinga. Hindi mananahimik, hindi bulag, hindi nagbubulag-bulagan, alerto, sana all. Sana naman ang mga binabantayan ay gayon din, di rin nagpapahinga. Sa bigat ng responsibilidad ng leader natin ay suklian naman natin ng katuwaan para sa kanila. Yun bang mabalitaan nila na maayos tayo at sumusunod sa itinuturo nila, di ba't magiging maligaya sila? Mawawala ang pagod, gagaan ang pasan, magiging lalong inspirado, lalong magagawa nila yung nasa berso na yan. Ang kaligayahan natin ay kaligayahan nila. Ang kaligayahan nila ay maging kaligayahan din po natin.